Han, may magandang balita ako. Ano yun, mahal? Binigyan kami ng performance-based rewards ng company. Pwede na nating gamitin to para sa 1 linggong bakasyon kasama si Hana. Ay nako, mabuti naman. Deserve mo yan. Sa dami ba naman ng overtime mo nitong nakaraang buwan? Oo nga eh. Naisip ko, mas maganda siguro kung sa Boracay tayo. Di ba pangarap ni Hana na makakita ng dolphins? May dolphin watching dun. Oo, lagi niyang pinapanood yung mga dolphins video doon sa phone niya. Perfect timing pa kasi summer break niya na next month. Hana? Anak! Punta ka muna rito! Bakit po, Daddy? Hana? Anong masasabi mo kung magboborakay tayo next month? May bonus ako sa work. Oh my God! Talaga po? Pwede po ba ako mag-surf lesson din? Please, please, please! Ayan na, excited na agad. O sige na nga, basta mag-iingat ka lang. Thank you, Dad! Best dad ever! Can I tell my friends about this? Sigurado ako magsiselo sila. Sige anak, pero focus ka muna sa final exams mo ha? Para mas ma-enjoy natin ang bakasyon. Tama ang daddy mo. Tapusin mo muna yung mga requirements mo sa school. Promise po, I'll study hard. Wait lang po, i-check ko lang po kung may available na surfing lessons doon. Kung alam ko lang na ganito pala siya ka-excited, dapat pala matagal ko nang ginawa ito eh, no? At least ngayon, makakabanding na natin siya ng matagal. Alam mo naman, teenager na. Laging nasa kwarto. Tama ka. Family time talaga to. Group hug muna tayo. Dad! May nakita po akong package na island hopping para sailing at surfing lessons. Please po. Nako, mukhang magiging memorable talaga ang bakasyon na to. Makalipas ang ilang araw na paghahanda at pag-aasikaso ng mga papeles para sa kanilang bakasyon, dumating na rin ang araw na pinaka-aabangan ng pamilya. Oh, kompleto na ba ang mga dadalhin natin? Check na ba ang leave mo sa work, Han? Oo naman, ang bait kayo ng boss ko. Sabi pa niya, deserve ko raw na mag-break kasi ang tagal ko nang hindi nagbe-vacation leave. Mommy, Daddy, sure po ba kayo sa summer? Wala po bang sharks doon? Anak naman, safe doon. Maganda pa nga ang Kalangaman Island. Perfect para sa first beach trip mo. Saka na lang yung Boracay. Pag-ahandaan natin yun. Tama ang daddy mo. May nakita nga akong mga larawan sa internet. Ang ganda ng sunset doon, anak. Perfect yun para sa Instagram. Talaga po? Sige po, excited na ako. Napako na po pala yung sunblock na binili natin kahapon. Good girl. Ay, speaking of pack, Han, nasa na pala yung camera natin? Oo nga pala. Dapat marami tayong pictures doon. First time din nating tatlo na magbabanding ng matagal. Can I be in charge of taking videos po? Promise po maganda ang angles. Sige ba? Basta, wag lang puro TikTok, ha? Oh, eto na. Ayan, kumpleto na tayo. Ready na ba kayo? 3 AM pa bukas ang flight natin. Yes po, Mami. Nakaset na po yung alarm ko. 3 alarms pa nga eh. Ay nako, parang kailan lang hindi ka marunong lumangoy. Ngayon, beach lover ka na. Naku anak, magdala ka ng jacket ha? Malamig sa eroplano. Yes po, Mami. Super ready na po ako. First time ko po kasing sasakay ng airplane eh. O sige, matulog na tayo ng maaga. Mahaba-haba pa ang biyahe natin bukas. Good night, mahal. Good night, anak. Good night po, Mommy and Daddy. I love you both. Habang naghahanda ang pamilya para sa kanilang bakasyon, dumating sa kanila ang ina ni Mildred na si Constancia, may dalang masamang pangitain. Anak, huwag na kayong tumuloy sa biyahe.
Nanaginip ako kagabi. May nakasuot na itim na nakatingin sa inyo sa dagat. Nay naman, panaginip lang yun. Huwag po kayong mag-alala. Lola, wala pong multo sa dagat. Ana, tumigil ka. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Mildred anak, makinig ka sa akin. Nanaginip din ako ng ganito bago namatay ang tatay mo. Nay, safe naman po sa Samar. Ni-research po namin ng mabuti. Pakinggan mo ko. Nakakita ako ng itim na paru-paro kaninang umaga. Malas yan. Mami, si Lola talaga oh. Nay, naiintindihan ko po kayo. Pero kailangan din po naming magbanding na pamilya. Pwede naman kayong magbanding dito. Bakit pa kailangang lumayo? Nay, pangako po, mag-iingat po kami. Text po namin kayo palagi. O sige, ipagdarasal ko na lang kayo. Pero tandaan niyo mga anak, binigyan ko kayo ng babala. Don't worry po, Lola. Extra careful po kami. Promise po yan. Ay nako, Mildred, maglagay ka ng bawang sa bag mo. At Mike, huwag kayong lalangoy kapag madilim na. Opo, Inay. Gagawin po namin lahat ng paalala ninyo. Salamat po sa pag-aalala, Nay. Update po namin kayo palagi. Isang malungkot at mapanglaw na umaga ang sumalubong sa kanila ng araw na yon. Makulimlim ang langit at tila may kung anong bigat ang hangin na dumadampi sa kanilang mga balat. Sa kabila nito, hindi mawala ang sigla ng pamilya sa kanilang nalalapit na bakasyon. Subalit bago sila makalarga, dumating muli si Constancia na may baon ng pangamba at pagmamakaawa. Mildred, Mike, sandali lang. Nay, ang aga niyo po Anak, pakiusap. Huwag muna kayong umalis ngayon. May hindi ako magandang pangitain. Lola naman po Nakabook na po lahat. Kagabi, may narinig akong kumalusko sa labas ng bahay. Tapos may umiyak na pusang itim. Hindi magandang sinyalis yan. Nay, masasayangan lang po kami ng tiket kung hindi po tutuloy. Mildred, anak. Makinig ka sa nanay mo. Hindi ako mapapalagay. Nay, 3 araw lang kami doon. Pangako po, mag-iingat kami. Lola, sama na lang po kayo para makita niyo pong safe kami. Oo nga naman po, Nay. Tara na po, sama na po kayo. Ay nako, ay sige na nga. Para naman mababantayan ko kayo at mapapanatag ako. Salamat, Inay. Tara na po. May space pa naman po sa likod. Naku, si Lola talaga. Sasama din pala. Hello guys! Nandito nga pala yung special guest natin. Nandito si Lola. Dala ko ang rosaryo ko at may kasamang bawang at asin. O sige po, Nay. Kung ano pong pamahiin ang gusto nyo, welcome po yan dito. Mas masaya nga ito, Inay. Family bonding talaga. At ngayon guys, kumpleto na ang family vacation namin. Nandito na ang super caring at maraming pamahiing si Lola. Bahala na nga. Pero tandaan nyo, kapag may nakita akong hindi maganda, uuwi tayo kaagad. Ay, kaya lang paano kaya ito? Ay, wala man lang akong dalang damit. Hayaan nyo na, Inay. Doon na lang po tayo bibili. Halina po kayo. Sa kabila ng makulimlim na kalangitan, dahan-dahang nagsimulang gumalaw ang kanilang Toyota Innova sa madilim na kalsada. Ang katahimikan ng umaga ay paminsang-minsang nasisira ang ingay ng mga truck na dumadaan habang papalapit sila sa highway. Isang hindi mapigil na pangamba ang bumalot kay Mildred.
napansin niyang parang may kakaibang tunog ng makina. Han, okay ba tong sasakyan? Parang may kakaiba akong naririnig. Huwag ka mag-alalahan. Naipacheck ko na ito last week sa talyer. Complete maintenance, change oil, and brake check. Ay, dako. Yan ang nga bang sinasabi ko. Baka ito na yung sinyales. Mami, Daddy, tsaka Lola, please lang po. I-enjoy na lang po natin tong vacation natin. O siya, sige na anak. Baka maistorbo mo pa ang daddy mo sa pagmamaneho. Road trip! Road trip! Woo! First time ko po makakasakay ng eroplano! Yay! Hayaan mo na, Han. Mas gusto ko nga yung ganyan eh. Masaya siya, kesa naman tahimik. Ay, Panginoon ko. Ingatan niyo po kami. Hi guys! Eto nga pala yung lola ko. Nagdadasal po siya para sa kaligtasan namin. Pero huwag kayong mag-alala guys. God is with us. Right, Lola? Siguro nga, dapat positive thinking na lang tayo. Ay, may itim na pusang tumawid! Nay, baka naman pusa lang talaga yun. Mula dyan sa kung saan lang yan galing. Oh my gosh, guys! My Lola's really something else. Don't forget to like and subscribe para makita nyo ang adventures naming mag-family. Nay, uminom po muna kayo ng tubig. Baka ma-stress kayo. Hindi ako makakainom. Baka may masamang espiritu. Lola, trending ka na sa TikTok. The most superstitious but lovable Lola ever. Han, tingnan mo nga kung may toll fee tayo. Malapit na tayo sa expressway. Oo. May dala akong smaller bills. Road trip! Road trip! Hello guys! First time ko ring dadaan sa toll gate. Sigurado ako magiging masaya to. Ay, bakit ganyan ang ingay ng makina? Normal lang po yan, Nay. Diesel po kasi to. Sigurado ka ba, Han? Mami! Daddy! Lola! Groupie muna tayo! Smile everyone! Smile naman, Lola! Ipakita mo naman yung napakaganda mong ngiti! Ay, kung bakit ba kasi? Oh, nakangiti na si Nanay. Mukhang magiging masaya nga tong trip na to. Habang patuloy na umuusad ang kanilang Toyota Innova sa South Luzon Expressway, nagsilbing saksi ang madilim na kalangitan sa paglalakbay ng pamilya. Ang mahabang daan ng SLEX ay unti-unting napalitan ng mga pamilyar na tanawin ng Calabarzon. Ang mga matatarik na bundok ng Quezon, ang mga naglalakihang puno ng nyog at ang malawak na sakahan ng palay na kumikislap sa ilalim ng umuungos na sikat ng araw. Ang dating tahimik na biyahe ay napuno ng masasayang tawa ni Hana nang walang sawang nagvi-video ng kanilang paglalakbay gamit ang kanyang bagong kamera. Paminsan-minsan ay napapatingin si Constancia sa bintana at sa tuwing may makikitang itim na hayop o ibon ay maririnig ang kanyang mahinang dasal. Si Mildred naman ay abala sa pag-aasikaso ng mga merienda at tubig para sa lahat habang si Mike ay nakatuon ng pansin sa pagmamaneho. Sa bawat oras na lumilipas, unti-unting nawawala ang mga gusaling nakikita sa SLEX. Napalitan ito ng mga probinsyal na tanawin. Mga bahay na gawa sa nipa, mga magsasakang nagtatanim at mga batang naglalaro sa gilid ng kalsada. Ang dating pangamba ni Constancia ay unti-unting napalitan ng pagkamangha sa nakikita niyang mga tanawin. Kahit si Hana, na sanay sa makabagong buhay sa Maynila, ay hindi napigilang mamangha sa simpleng kagandahan ng probinsyang kanilang dinadaanan. Sa gitna ng mahabang biyaheng ito, ang pamilya ay unti-unting naramdaman ang tunay na kahulugan ng kanilang bakasyon.
ang pagkakaroon ng panahon para sa isa't isa. Malayo ang ingay sa gulo ng syudad. Sa gitna ng tanghaling tapat, huminto ang kanilang sasakyan sa isang karinderya. Sa bayan ng Pili, ang payapang tanghalian ng mga pasahero ay biglang nabalot ng ingay at kaguluhan nang may lalaking nagwawala sa kabilang dulo ng kainan. Ang tagpo ay nagdulot ng tensyon sa dating masayang atmospira ng pamilya. Adak, tingnan mo yan. Hindi magandang sinyalis ito. Nay, baka naman may ibang dahilan. Bigla silang nakarinig ng mga sigawan mula sa labas. Dali! Tulungan niyo! Kinagat daw ng aswang yan kagabi! What? Aswang? This is so... Anak, huwag mong i-video yan. Hindi magandang... Mildred, Mike, umuwi na tayo. Ito na nga bang babala? Lumapit ang isang matandang babae sa kanilang mesa. Ay, nako, taga-Samar yung lalaking yan. Kagabi pa raw siya nagwawala. Mildred, nakita mo na. Taga-Samar yan. Doon din tayo pupunta. Ay, sinyalis na ito. Lola naman eh. Excited kaya ako na matuloy tong trip na to. Nay, huwag na po kayong masyadong mag-alala. Paano ako hindi mag-aalala? Tignan mo, oh! Tignan mo! Mami, Daddy, please. 3 years ko pong hinintay tong trip na to. Nay, baka naman may sakit lang talaga yung tao. Hindi. Alam kong sinyalis na to. Nakita ko to sa panaginip ko eh. Kaya nga nagpumilit akong sumama sa inyo para mabantayan kayo dahil hindi ako mapapakali doon sa bahay. This is so unfair. All my friends are traveling. Tapos tayo uuwi dahil sa pamahiin. Hana, tama na yan anak. Oy, Mildred, yung anak mo ha. Ay, pakinggan mo ko. Hindi ako papayag na ituloy pa natin ito. No! I don't care kung may aswang or whatever. This is my vacation. Han, Nay, siguro mas mabuting lumipat muna tayo ng kainan. Doon tayo mag-usap. Bahala kayo. Pero tandaan ninyo, binigyan ko kayo ng babala. Bakit kailangan laging may sign, Lola? Hindi ba pwede maging normal? Anak, tama na ha. Kumain na muna tayo ng maayos. Tapos doon tayo mag-uusap sa mas tahimik na lugar. Ang tensyon ay ramdam sa hangin habang tahimik silang lumipat ng ibang kainan. Ang sigawan mula sa dating kainan ay unti-unting humuhupa sa background. Sa pag-usad ng kanilang paglalakbay, ang payapang daan ay biglang nabalot ng tensyon ng isang hindi inaasahang pangyayari na nagbigay ng matinding takot sa pamilya. Ang dating masayang atmospira sa loob ng sasakyan ay napalitan ng mga sigaw at ng pagkabigla. Nang biglang bumigat ang mga paa ni Mike sa preno. Ay! Ay, Diyos ko! May bata! Mike, may bata kang nabangga! Ha? Saan? Wala naman akong nakita. Ay, Diyos ko po! Nakita ko rin! Bata nga! Ano po? Pero wala po ako nakita. Mahal, sigurado ako. Kitang-kita ko. May bata. Nakaputing damit. Han, kalma lang. Lalabas ako para tingnan. Huwag kang lalabas. Baka hindi tao yan. Mike, huwag na. Delikado. Han, kailangan nating siguraduhin kung bata nga ba talaga. Ay naku, Mami. Wala namang bata eh. Lumabas si Mike ng sasakyan. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Han! Han! Baboy na mo lang! Itim na baboy! Hindi! Bata yun! Nakita ko nakaputing damit! Mami naman, nahawaan ka na ni Lola sa pagiging paranoid. Hindi paranoia yan.
May nakita nga kami! Tingnan natin sa gutter. Baka nahulog. Han, walang bata. Patay na baboy ramo ang nabangga natin. Pero sigurado ako nakaputing damit. Mami! Daddy! Halina po kayo. Ituloy na po natin yung biyahe. Adak, Mildred, sign na ito. Dapat talaga hindi na tayo tumuloy. Pero, paano? Bakit bata yung nakita ko, Han? Han, pagod ka lang siguro. Mahaba na rin ang biyahe natin. Mami! Daddy! Please! Halina po kayo! You're both being ridiculous. Pero sigurado talaga ako. Han, halika na. Kailangan na nating umalis. Mildred, anak, pakinggan mo ko. Hindi ako papayag Ayaw na po, please! Dahan-dahang bumalik sa sasakyan sina Mike at Mildred. Ang takot at pagkalito ay ramdam pa rin sa kanilang mga mata. Sigurado ba kayong gusto niyo pa rin ituloy ito? Tumango si Hana habang tahimik naman na nagdarasal si Constancia sa likod. Oo, pero sigurado talaga akong bata yun. Sa loob ng sasakyan, patuloy na umuusad sa madilim na daan at mahinang ilaw mula sa dashboard ang tanging liwanag na bumabalot sa mukha ng pamilya. Ang dating masayang atmospira ay napalitan ng mabigat na katahimikan na paminsan-minsang nasisira lamang ng mga hikbi ni Mildred at ng mga bulong-bulong na dasal ni Constancia. Nay, hindi ko talaga makalimutan. Nakita ko po talaga Naniniwala ako sa iyo, anak. May nakita ka nga. Mami, please. Ligaw lang po yun na hayop. Hindi, anak. Kitang-kita ko. Bata siya. Nakaputing damit. Han, please. Kumalma ka lang. Biglang may narinig sila. Isang malakas na alulong ng aso. Ay, sus Maria Josep! Nay, Teka, ano yun? biglang lumakas ang mga alulong. Maging kalmado lang tayo. Normal lang yan sa probinsya. Hindi yan normal. Mga aso yan ang... Huwag niyo na pong sabihin yan, Lola. Mas lumakas pa ang mga alulong. Parang mas maraming aso. Mike, bilisan mo. Han, it's okay. Lalampas din tayo rito. Aba namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Biglang may lumabas na malaking itim na aso sa gilid ng kalsada. Anong? Kumawa kayo! Mag-iingat ka po. Ay, Panginoon ko! Mike, bilisan mo pa! Bilisan mo! Unti-unting nawala ang mga alulong habang papalayo sila. Ayos na ba kayong lahat? Ayos lang po. Sagrado Espiritu, huwag mo kaming pababayaan. Bakit ganito? Una yung bata, pagkatapos ngayon... It's okay. Safe na tayo ngayon. Malayo na tayo. Anak, hindi pa huli ang lahat. Pwede pa tayong... Hindi na tayo babalik, Lola. Natahimik ang lahat sa loob ng sasakyan. Tanging ang tunog ng makina at mga hikbi ni Mildred ang maririnig. Ang dating maliwanag na kalangitan ay unti-unting napalitan ng kadiliman. Ang tanging nagsisilbing liwanag sa kanilang dinaraanan ay ang mahinang sinag ng mga ilaw ng kanilang sasakyan at ang malabong buwan na natatakpan ng malalaking ulap. Sa gitna ng gabing yun, isang malaking signboard ang sumalubong sa kanila. Welcome to Sorsogon. Ngunit ang dating pamilyar na highway ay unti-unting naging kakaiba hanggang sa mapansin ni Mike na nasa maling daan na sila. Han,
Parang hindi ito yung usual na daan. Oo nga eh. Parang lumiit yung kalsada. Anak, bakit dito tayo dumadaan? Ang dilim-dilim dito, Mike. Daddy, nasan po tayo? Bakit ang daming puno? Siguro, mali lang yung nalikuan natin. Hindi ko napansin. Biglang napadaan ng sasakyan sa isang lubak. Mike, dahan-dahan lang. Ay, Diyos ko, bakit tayo nandito? Daddy, bumalik na lang po tayo. Biglang may tumama sa gulong. Mike, ano yun? Bato siguro. Rough road na to eh. Mali itong daan na to. Dapat hindi tayo dumaan dito. Daddy, my GPS is not working. Wala pong signal. Mike, please, maghanap tayo ng maliwanag na lugar. Ang problema, lalong lumiliit yung daan. Hindi ako makakaikot dito. Biglang may kumaripas na maitim na anino sa harap ng sasakyan. Ay, Diyos ko! Panginoon! Anong gagawin natin, Mike? Kailangan lang nating umusad hanggang makahanap tayo ng lugar na pwedeng... Daddy! Look, oh! May ilaw sa dulo. Baka may bahay. Pwede tayong humingi ng tulong Wag! pagdating sa... Delikado yan! Unti-unting papalapit ang sasakyan sa misteryosong ilaw. Sa gitna ng madilim na gabi, natagpuan ng pamilyang kanilang sarili sa isang dead end. Isang daan na nagtatapos sa harap ng masukal na kagubatan. Ang kakaibang katahimikan ng lugar ay biglang naputol nang may lumabas na matandang lalaki mula sa dilim. May hawak itong gasera. Mike, anong gagawin natin? Mike, may matandang lalaki. Magandang gabi sa inyo, mga anak. Delikado na sa ibaba. May mga rebelde. Po, paano po kami makababalik sa highway? Hindi na pwedeng bumalik ngayon. May nakakita na sa inyong sasakyan. Anak, hindi ako komportable. Ano pong ibig niyo sabihin may nakakita? May bahay ako sa itaas. Ay, ligtas kayo ron. Gustavo ang pangalan ko. Tabo na lang ang itawag niyo sa akin. Pero, Mang Tabo, ang sasakyan po namin. Iwan niyo muna. Walang kukuha niya dito. Malayo-layo pa ang ating lalakarin. Pero po, kasama po namin ang nanay ng asawa ko. May kalabaw ako. Para kay inay. Ay, Diyos ko po, Panginoon. Mami, Daddy, ano pong gagawin natin? Mang Tabo, sigurado po ba kayong ligtas doon? Mas delikado kung dito kayo. Mabuti nang sumama kayo sa akin. Han, wala na tayong choice. May narinig silang malalakas na putok mula sa malayo. Bilis na! Baka mahuli tayo ng mga hindi dapat makakita sa inyo. Anak, pero... Lola, kailangan po nating sumunod sa kanya. Sige po, salamat po sa tulong ninyo. Maya-maya pa ay lumitaw ang kalabaw na sinasabi ng matanda. Dahan-dahan lang po. Hanggang saan po tayo maglalakad? Sundin niyo lang ako. At huwag kayong lilingon kahit ano pang ingay ang marinig ninyo. Nagsimulang maglakad ang pamilya sa dilim. Tanging ang gasera ng matanda ang nagsisilbing liwanag sa kanilang daan. Sa dilim ng gabi at makapal na mga dahon ng kagubatan ay tila kumukupkup sa pamilya habang sila'y naglalakad kasamang misteryosong si Tabo. Ang dating ingay ng kalye
ay napalitan ng mga kakaibang tunog mula sa kagubatan. Mga huni ng ibon sa gabi, kaluskos ng mga dahon, at mga hindi matukoy na ingay na nagmumula sa dilim. Oh my gosh, guys! This is so perfect for my horror vlog series. Ay, Iha. Mas makabubuti kung itigil mo yung video na yan. Look at this amazing trail, oh! Super creepy! Sigurado akong magugustuhan ng mga subscribers ko to. Anak, pakinggan mo si Mang Tapo. Pero mami, pwede tong mag-viral. Tsaka ang estetiko. Apo, may mga bagay na hindi dapat isinasa publiko. Iha, huling babala ko. Itigil mo ang video na yan. Pero bakit po? Wala naman po akong ginagawang masama. May malakas na kaluskos sa mga dahon. Anak, pakiusap. Makinig ka na lang. Isang shot na lang po. Tingnan nyo guys, oh. Lang ako nakakitang gantong ilaw. Ang Hindi ganda, lahat no? ng nakikita ay dapat ipinakikita. Hana, pakiusap anak. Okay, fine. Pero gusto ko lang po sanang i-capture tong moment na to. Last na po. Biglang may dumaan na malaking anino sa harap nila. Ay, sus Maria Josep! Ano yun? Kita mo na, hindi lahat ng gusto mong i-video ay gusto ring ma-video. Okay po. Titigil na po ako. Patuloy silang naglakad. Mas tahimik na ngayon. Gaano pa po tayo kalayo, Mang Tabo? Konti na lang. Pero tandaan ninyo, kahit anong mangyari, huwag kayong lilingon. Ang gasera ni Tabo ay unti-unting lumiliit ang liwanag habang sila'y papalalima sa gubat. Sa harap nila'y tumambad ang isang lumang bahay na tila nabubulok sa sarili nitong kalungkutan. Ang dating tahimik na kagubatan ay lalong naging kakaiba nang marating nilang lugar na yun. Bawat ingay ng kanilang mga hakbang ay may kakaibang tugon mula sa madilim na paligid. Mami, hindi ko po gusto itong lugar na to. Pumasok na kayo. Mas ligtas sa loob. Han, It's okay. Maayos din ang lahat, Han. anak, ang amoy, parang may... Pasok na! May nalalabi pang pagkain sa loob. Tumunog ang lumang pinto ng bahay. Daddy, tingnan niyo po yung pintana. Parang tinitingnan niyo tayo. Lumang bahay lang yan, anak. May biglang kaluskos sa mga patay na dahon. Oh, ano yun? Huwag kayong lilingon. Pasok na. Ay, Panginoon, ang mga puno. Bakit walang mga dahon? Oh my God! Anong amoy yun? Bilisan ninyo. Hindi maganda ang gabi ngayon. May narinig silang mga kakaibang kaluskos mula sa mga puno. Ay, Lahat tayo! Pumasok na tayong lahat! may ayoko dito. Kung ayaw niyong maabutan ng dilim, pumasok na kayo. Anak, ang bahay parang nakatitik. Mami, yung mga dahon po, may ginagawang kakaibang tunog. May mga bagay na hindi dapat pinag-uusapan sa labas. Pasok na! Unti-unting pumasok ang pamilya sa madilim na bahay. Ang bawat hakbang ay may kasamang kakaibang ingay mula sa mga patay na dahon. Ang kusina'y nababalot ng kakaibang amoy, isang kombinasyon ng mabangong ulam at isang hindi maipaliwanag na samyo na nagpapahina ng kanilang mga sikmura. Sa hapag, nakalatag ang mainit na pagkain na inihanda ng matanda.
Ang usok ay pumapaitaas na parang mga kaluluwa na umaalpas mula sa mesa. Baboy mo ito. Sariwang-sariwa pa. Salamat po pero... Mami, yung amoy. Mantabo, salamat po. Pero may baon po kaming dilata. Hindi niyo ba nagustuhan ang inihanda ko? Ano pong parte ng baboy ito? Mga piling parte para sa mga espesyal na bisita. Naglabas si Mildred ng mga dilata mula sa bag. Pasensya na po, Mang Tabo, pero... Hindi niyo ba talaga kakainin? Daddy! Mantabo, pasensya na po. Hindi naman po sana ninyo masamain. Pero inihanda ko ito para sa inyo. Panginoon, Ganito niyo ba ako babayaran? Ha? papalapit ng papalapit ito. Mike, Mantabo, hindi po namin... Ay, bahala kayo. bumukas ang pinto ng malakas. May mga bagay na hindi dapat tinatanggihan. Mami! Daddy! Gusto ko na pong umuwi. Mike, anong gagawin natin? Anak, alam kong may mali. Kumalma tayong lahat. Kainin na lang natin yung dilata. Sa labas, narinig nila ang kakaibang tunog ng gabi. Ang mabigat na mga yapak na unti-unting papalayo. Ang dating tahimik na bahay ay unti-unting napuno ng kakaibang amoy habang si Tabo ay naghahanda ng hapunan. Sa kusina, ang tunog ng kutsilyo sa tabla ay parang mga hikbi sa gabi. Tuloy-tuloy, walang hinto na para bang may kung anong hindi matapos-tapos na gawain. Ang usok mula sa kalan ay hindi normal ang kulay. Minsan puti, minsan itim, at kung minsan ay may bahid ng pula na kumukurbata sa hangin bago tuluyang maglaho sa kisame. Nang ilapag ni Tabo ang malaking kawaling bakal sa gitna ng hapag, ang mainit na usok ay gumuhit sa hangin na para bang mga daliring kumakaway. Ang amoy ay kakaiba. Sa simula ay matamis at nakakaakit, tulad ng bagong inihaw na karne. Ngunit may kakaibang panghalina na unti-unting bumabagabag sa kanilang mga sikmura. Bawat paghinga ay parang may pumipiga sa kanilang dibdib. Isang hindi maipaliwanag na pandidiri ang dumadapis sa kanilang mga lalamunan. Mga bisita, tikman nyo. Espesyal to. Han, tingnan mo. Ano yun? Mga buto. Napakaliit. Kumpara sa baboy yun. Mami, yung amoy po, parang may kakaiba. Anak, wag nating kakainin yan. Bakit ba? Hindi ba masarap tingnan? Ang karne sa plato ay tila ba gumagalaw. Namumula pa rin kahit gaano katagal initin. Sa sabaw ay kulay pulang-pula, malapot at kumikintab sa liwanag ng gasera. Parang dugo na hindi tumitigas. Mang Tabo, salamat po. Pero Tikman nyo muna. Hindi ako tumatanggap ng hindi. Iyong amoy, parang... Daddy, pwede po bang umuwi na tayo? Ay, Panginoon ko. Ang karne sa plato ay tila kumikibot at ang sabaw ay bumubula ng hindi dapat magkaroon ng bula. Sa bawat segundong dumadaan, ang amoy ay lalong nagiging kakaiba.
Isang samyong hindi mailarawan pero nagpapaalala ng mga bagay na dapat ay nakabauna sa lupa. Hindi niyo ba talaga kakainin? Inihanda ko ito para sa inyo. Ang dating init ng pagkain ay unti-unting napalitan ng kakaibang lamig sa kusina. Sa bawat segundo na lumilipas, ang katahimikan ay parang isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanila. Isang uri ng katahimikang nagsasabi na may mali, na dapat ay wala sila roon. Ang mga anino sa dingding ay parang mga kamay na gumagalaw sa liwanag ng nag-iisang gasera, at ang hangin ay may kakaiba. Kakaibang bigat na dumadapo sa kanilang mga balat. Mike, bakit tayo nandito? Bakit natin sinundan yung matandang yan? Tama po si Mami, Daddy. Parang may kakaiba. Para tayong nahipnotismo. Yung ako kanina, parang hindi ako yun. Anak, may sumasabi sa atin. Hindi ito normal. Oo nga, inay. Parang wala tayong choice kanina. Parang kung may anong pumilit sa atin. Dapat hindi tayo sumama. Dapat bumalik tayo sa highway. Daddy, yung mata niya kanina, nakita niyo ba habang naghahanda siya ng pagkain? Oo, anak. Para siyang hindi tao. Binigyan ko kayo ng babala. May nakita ko. May kakaibang kaluskos mula sa kisame. Kailangan na nating umalis. Ngayon na. Pero paano? Mike, ang dilim sa labas at yung mga tunog na iyon. Mami, yung mga tunog parang papalapit sa atin. Ay, Panginoon ko, patawarin mo kami. Mas mabuti siguro kung maghihintay tayo pagsikat ng araw. May narinig silang malakas na kalabog sa bubong. Ay, Sus Maria Josep! Mike, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Kayong lahat. Manatili kayong tahimik. Baka marinig tayo. Nino po, Daddy. Sino pong makakarinig sa atin? Ang hangin ay lumamig palalo at ang mga anino sa dingding ay parang sumasayaw. Mike, parang may mga mata sa dingding. Anak, yung mga anino, tingnan mo, kumakalaw sila. Huwag kayong gagalaw. Walang lilikha ng ingay. May narinig silang mga yapak sa bubong. Mabibigat na yapak na hindi dapat nanggagaling sa itaas. Mami, yung mga yapak. Bakit nga ba tayo sumunod rito? Bakit tayo sumama sa kanya? Dahil sa kakaibang enerhiya na nanggagaling sa kanya, kaya hindi natin siya matanggihan kanina. Ang mga yapak ay unti-unting bumababa papunta sa hagdan sa labas ng bahay. Kahit anong mangyari, huwag tayong maghiwa-hiwalay. Mike, takot na ako. Dapat nakinig tayo kay Lola, Mami. Dapat bumalik tayo kanina. Ang mga yapak ay nasa hagdan na ngayon at bumababa pa ito. Ay, Panginoon! Ama namin, sumasalangit ka. Pakinggan niyo, parang may paparating. Ang dating tahanan ay isang nakatayong saksi sa paglipas ng maraming taon. Isang lumang bahay na yari sa kahoy na nangingitim na sa edad, na tila ba humihinga sa bawat ihip ng hangin dumadaan sa mga siit nito. Ang mga dingding ay gawa sa mansat lukot ng mga hardwood na may mga bitak at butas kung saan sumisilip ang malamig na hangin sa gabi. Sa bawat galaw ng pamilya
ang sahig ay umaalingaw-ngaw ng mahinang daing. Isang tunog na hindi maipaliwanag kung galing sa kahoy o kung ano pa mang naninirahan sa ilalim nito. Ang kisame ay mababa at madilim, na kung saan ang mga gusgusing sapawan ay nagbabadya ng pagbagsak. Ang mga bintana, dating maaliwalas marahil, ngayon ay natatakpan ng makakapal na sapot ng gagamba at alikabok na dekada ng tanda. May mga bitak na salamin kung saan pumapasok ang malamig na hangin sa gabi, na tila mga lihim na daanan ng mga nilalang na hindi nakikita. Sa mga sulok ng bahay, nakatambak ang mga lumang kagamitan. Mga sira-sirang upuan, mga mesa na kinainan ng bukbok at mga lumang larawan na halos hindi na makita ang mga mukhang nasa loob. May isang malaking salamin sa dulo ng pasilyo, pero ang salamin ay nababalot ng makapal na alikabok na tila sinadya para hindi makita kung anuman ang nasa kabilang panig. Ang paligid ng bahay ay isang hardin ng mga patay na puno, mga katawan ng kahoy na walang dahon, na tila may mga kamay na nakaturo sa madilim na kalangitan. Ang lupa ay maitim at basang-basa kahit walang ulan, at sa bawat hakbang may kakaibang tunog na nanggagaling sa ilalim. May mga lumang bakal na nakakalat sa paligid, mga lumang kasangkapang kinainan ng kalawang na ngayon ay nagsisilbing tahanan ng mga kakaibang insekto. Sa likod ng bahay, may isang lumang balon na halos natatakpan na ng mga halamang ligaw. Ang tubig sa loob nito ay maitim at walang kibo. Pero kung minsan ay may mga pag-alon kahit walang hangin o anumang bagay na nahuhulog. Sa tuwing dumadaan ang hangin, may kakaibang tunog na nanggagaling sa balon. Isang tunog na parang mga boses na tumatawag mula sa kailaliman. Ang mga hakbang papunta sa pintuan ay gawa sa lumang kahoy na halos nabubulok na. At sa bawat yapak, may mga ingay na parang daing. Ang pintuan mismo ay malaki at mabigat, gawa sa nangingitim na kahoy na may mga ukit na hindi maaninag na disenyo. May malaking brass knocker sa gitna nito, pero ang metal na nangangalawang na, at sa bawat galaw ay may tunog na parang hikbi. Sa mga sulok ng bakuran ay may mga lumang ribulto na halos hindi na makita ang mga muka. Mga imahe na tila nakatutok sa kung sino man ang dumadaan. Ang daan papunta sa bahay ay tinatakpan ng mga patay na dahon na hindi nabubulok, na sa bawat yapak ay may mga tunog na hindi karaniwan. Isang tunog na parang mga buto sa ilalim ng mga dahon. Sa gabi, ang bahay ay isang malaking anino sa gitna ng kagubatan. Isang madilim na presensya na tila nabubuhay sa sarili nitong hininga. Ang mga anino ng mga puno ay dumadaos-dos sa mga dingding nito na parang mga kamay na gumagapang. At ang hanging dumadaan sa mga siit ay may tunog na parang mga boses na nagbubulungan. Ang gabing puno ng takot ay dahan-dahan na humupa nang sumikat na ang araw. Ngunit ang liwanag na dapat ay nagdadala ng ginhawa ay tila lalo pang nagpapalitaw sa kakaibang katangian ng lumang bahay. Sa mahihinang sinag ng umaga, nakita nilang tunay na anyo ng kanilang napagpalipasan. Isang bahay na parang nabubuhay na lamang sa dilim at namamatay sa liwanag. Mike? Mike, gising! Mike! Han? Anong oras na? Nasaan sila, Mami? Nasaan si Mang Tabo? Anak, walang kahit ano dito. Walang kaamit. Tumayo silang lahat. Sinisiyasat ang bahay sa liwanag ng umaga.
Han, walang kalan. Walang kahit ano. Pero kagabi, may mesa rito. May upuan. Daddy, pati yung kawali. Yung niluto niya wala na. Hindi ito normal. Lumabas sila sa bahay. Ang init ng araw ay bumabagabag sa kanilang mga balat. Pati yung kalabaw. Wala rin. Para tayong nanaginip. Naglakad sila palayo sa bahay hanggang sa makarating sa isang lumang karatula. Welcome to Sitio Pinagtaguan. Napakaganda nitong title para sa vlog ko. Anak, sandali lang. Tingnan mo. Kung saan pinagbabayaran ang pagpatay? Ay, Diyos ko po. This is so cool. Sobrang misteryoso. Magugustuhan to ng mga followers ko. Anak naman, hindi dapat pinangangalandakan ng ganito. Meron talagang mali eh. Kailangan na nating umalis. Pero Ngayon na. Daddy, maganda tong content na to oh. The Mysterious Sitio Pinagtaguan, where killers pay for their crimes. Apo, may mga bagay na hindi dapat pinagkukwento pa. Mike, paano tayo makakabalik sa highway? May narinig silang kakaibang kaluskos mula sa mga puno. Tara na. Ngayon na. Bago pa tayo. Bago pa ano, Dad? Napakaganda nitong vlog, oh. Pinagbabayaran ng pagpatay. Pinagbabayaran ng pagpatay. Nagsimula silang maglakad palayo sa karatula. Pero ang mga paa nila ay tila bumibigat sa bawat hakbang. Han, bakit ang hirap maglakad? Basta, magpatuloy ka lang sa paglalakad. Oh my gosh, guys! Tingnan nyo, oh. Pati paglalakad parang may kakaiba. Sigurado akong mag-viral to. Adak, may humahatak sa atin! Ang hangin ay bumibigat at ang mga puno sa paligid ay tila mas lumalapit. Ang tanghaling tapat ay tila ba nagdadala ng kakaibang dilim sa sitio pinagtaguan. Kahit nasa kalagitnaan ng araw, ang sinag nito ay parang natatakot pumasok sa mga sulok ng nayon. Lumilikha ng mga anino na hindi dapat nandyan sa ganitong oras. Ang mga bakanting bahay sa magkabilang gilid ng daan ay nakatayo na parang mga bangkay na dating tahanan. Ang kanilang mga bintanang basag ay parang may mga matang walang buhay na nakatitig sa dumadaan. Mike, may nakita ako. Maglakad ka lang. Patuloy na tayong maglakad. Guys, tingnan nyo, oh. Even at noon, this place is giving me serious horror vibes. Anak ang mga adido, sumusunod. May kaluskos mula sa isang bakanting bahay. Mike, ano yun? Wala yun. Hangin lang. Narinig niyo ba yun, guys? Parang may gumagalaw sa loob. May narinig silang hagulgol ng aso. Ay, Panginoon ko! Pero wala namang aso. This is incredible! Real ghost hunting content! Hanap pakiusap ha. Ibaba mo yung camera. May mga yapak na narinig sa likuran nila. Wala namang tao. Hindi tao yon, anak. May mahinang boses silang narinig, parang bulong ng maraming tao. Oh my God, guys! Narinig niyo ba yun? Yung mga bulong? Kayong lahat. Magsama-sama lang tayo. Yung hangin, bakit malamig? May sumasama sa atin. Biglang may lumabas na anino sa isang bintana. Nakita niyo? Takbo na!
Ngayon na! Teka, Daddy! I need to get this on camera! Tumakbo sila, pero ang hangin ay parang dumidikit sa kanilang mga paa. Hindi tayo pinapayagang umalis! Mike ang mga anino! Sumusunod pa rin sila! Magpatuloy ka lang sa pagtakbo! Huwag kang lilingon sa likod! This is insane! My followers won't believe this! May narinig silang tawanan ng mga bata mula sa kawalan. Hindi mga bata yan! Mike, lahat ng bintana may mga mata! Malapit na tayo! Sa dulo yung daan! Bilisan nyo! Hala! Mommy! Those shadows! Deforming shapes! Biglang tumahimik ang lahat. Isang katahimikang mas nakabibingi pa sa mga ingay kanina. Anak, hindi maganda ito. Bakit parang naghihintay sila? Ang pag-agaw ng dilim at liwanag sa hapon ay nagdala ng bagong pangamba sa pamilya sa pagitan ng mga anino at naglalakihang mga puno. Unti-unting lumitaw ang mga figura ng hindi dapat nandoon. Mga anyong tila gawa sa dilim mismo. Hindi normal ang kanilang presensya. Ang bawat galaw nila ay labag sa batas ng kalikasan na para bang ang hangin mismo ay umiiwas sa kanilang daraanan. Mike, tingnan mo! Pumasok tayo sa loob! Ngayon na! Oh my God! Mga tao ba sila, Mami? Hindi yan tao, Apo! Ang mga figura ay unti-unting lumapit sa kanilang mga paa at hindi tumatama sa lupa. Ang lamig! Ang lamig, Mike! Dito lang kayo sa likod ko. Guys, tingnan nyo! Yung mga mukha nila, nagbabago. Ay, Panginoon, hindi tayo dapat na tumitingin! Isang figura ang lumingon sa kanila. Ang mukha ay patuloy na nagbabago. Mike, yung mukha! Huwag tayong titingin sa kanila. Oh my God! Tingnan nyo guys, oh! Yung mga balat nila, parang kulay yelo. May narinig silang mga bulong mula sa mga figura. Anak, naririnig mo ba yon? Parang mga daing inay. Tumahimik lang tayo. Isa sa mga figura ay tumigil at dahan-dahang lumingon sa kanila. Mike, Han, yung mukha nawawala. Ay, Diyos ko po! Panginoon ko! Walang gagalaw! Ang figura ay dahan-dahang lumapit. Ang katawan ay parang umaanod sa hangin. Their eyes, they're so empty. Mike, galaw ng galaw ang mukha niya. Mike, hindi tayo dapat na nandito. Hindi dapat! Biglang may mahinang ungol na narinig mula sa mga figura. Maglakad lang tayo papalayo sa kanila. Dahan-dahan lang. Lahat sila nakatingin sa atin. Mommy, this is real. They're all looking at us. Ang temperatura ay lalo pang bumaba. May makapal na hamog na nagsimulang bumuo sa paligid. Ang dilim ng gabi ay parang isang maitim na kumot na bumabalot sa sitio pinagtaguan. Sa gitna ng kadiliman, lumitaw muli si Tabo. Ang kanyang figura ay mas madilim pa sa karimlan ng gabi at ang kanyang mga mata ay may kakaibang ningning na hindi dapat taglay ng isang normal na tao. Aalis na kami sa lugar na to. Hindi ganon kadali yan. Kailanman walang nakapasok dito na hindi pinagbabayaran ang kasalanan. Anong kasalanan namin? Buhay ang inutang mo. Buhay din ang kabayaran. Anong sinasabi mo?
Anong inutang? Pinatay mo ang isa sa aming pamilya. Kaya kukunin din namin ang anak mo. Anak, anong ginawa mo? Mike, may pinatay ka ba sa Maynila? Han, wala akong pinatay. At hindi rin ako nakasakit ng tao. Sino bang nagsabing tao? May mga alulong ng aso sa malayo. Yung baboy, yung nasa gasaan natin. Tama ka. Apo ko yun. Ano? Pero, baboy yun eh. Hindi, Mike. Bata nga ang nakita ko. Bata nga. Ay, Diyos ko po. Aswang! Ngayon, alam nyo na kung bakit kayo dinala rito. Hindi! Hindi, Daddy! Daddy, anong nangyayari? Huwag ang anak ko. Pakiusap, huwag ang anak ko. Magandang bata. Katulad ng apo ko. Lumayo ka sa anak ko! Mas lumakas ang alulong ng mga aso. Naririnig mo ba? Ang mga kapatid ko, gutom na. Ang mga aso, hindi normal na aso yan. Yung mga alulong, pareho nung narinig natin. Daddy, yung mga alulong po, parang papalapit sa atin. Oras na para magbayad. Ang gabi ay lalong tumitindi ang dilim at ang hanging dumadampi sa kanilang mga balata ay parang yelo. Sa bawat segundong lumilipas, ang mga alulong ng mga aso ay palapit ng palapit. Isang kuro ng kamatayan ang nagbabadya nang hindi maiwasang kapalaran. Ang matandang si Tabo ay nakatayo sa harap nila. Ang anyo ay unti-unting nagbabago sa liwanag ng buwan. Ang dating tao ay nagiging isang nilalang na hindi dapat nakikita ng mga buhay. Pakiusap! Maawa ka! Aksidente lang yun! Aksidente! Alam mo ba kung gaano katagal namin inalagaan ang apo ko? Pakiusap, may iba pang paraan. Mami, Daddy, natatakot po ko. Kung may kailangan kayong buhay, akin na lang. Ako na lang. Hindi ikaw ang may utang. Hindi ikaw ang pumatay. Gagawin ko lahat. Pakiusap. Huwag ang anak ko. Lumakas ang alulong ng mga aso. Naririnig mo sila. Gutom na sila sa dugo ng anak mo. Kunin niyo na lang ako. Ako na lang po. Huwag ang anak ko. Huwag ang anak ko. Mami, hindi. No. Ang buhay na kinuha mo, buhay din ng kapalit. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam. May mga anino na nagsimulang lumitaw sa paligid nila. Ay, Diyos ko po! Diyos ko po! Maganda ka. Katulad ng apo ko. No! Huwag po pakiusap! Ako na lang ang kunin nyo. Kahit patayin nyo ako. Hindi ganon kadali yan. Mas masakit ang mawala ng anak, hindi ba? Anak! Daddy, yung mga shadows po. Magalaw yung mga shadows. Huwag na ba ng apo ko? Pakiusap!
Ang mga anino ay unti-unting nagkakaroon ng hugis, mga nilalang na kalahating tao at kalahating hayop. Sabihin mo ang presyo. Kahit gaano kalaki. Sinabi ko na, buhay ang kabayaran. Bakit ba hindi nyo maintindihan? Aksidente lang yung nangyari! Aksidente lang! Aksidente! Apo ko yun! Ang mga aso ay mas lalo pang lumakas ang alulong. Anak, hindi tao ang mga yan. Hindi sila tao. Kahit anong pakiusap mo, hindi sila makikinig sa'yo. Ang mga anino sa paligid ay patuloy na gumagalaw at ang hanging dumadaan ay may dalang mga bulungan at daing. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan at mga alulong ng hindi nakikitang mga aso, nagsimula ang mapait na pag-uusap ng mag-ina. Isang pag-uusap na puno ng pagsisisi at takot. Ito na nga bang sinasabi ko? Kung nakinig lang sana kayo. Inay, pakiusap. Hindi po itong tamang oras. Hindi ang tamang oras. Kailan pa, Mildred? Kung nakinig sana kayo sa mga pangitain ko. Lola, pakiusap. Pinalalala niyo lang po yung sitwasyon, Lola. Huwag ngayon, Nay. Pakiusap naman. Sinabi ko na, may masamang mangyayari. Nakakita ko ng itim na paru-paro ng pusang itim. Nay, tama na. May malalakas na kaluskos mula sa dilim. Kung hindi kayo nagmatigas, kung nakinig lang kayo sa matandang katulad ko, tingnan nyo ngayon! Tingnan nyo! Tigilan niyo na po, please. Tigilan niyo na. Lahat tayo. Pakiusap. Kailangan nating mag-isip. Ang mga pangitain ko, ang mga babala ko, lahat ay totoo. At ano pang magagawa natin ngayon, Inay? Sasabihin mo bang tama ka? Na dapat nakinig kami? Na dapat sumunod kami? Mas lumakas pa ang mga alulong. Anak, kung alam mo lang, kung alam nyo lang kung gaano kasakit. We're about to die, Lola. And you're saying I told you so? Pakiusap. Kailangan nating magsama-sama lang. Binigyan ko kayo ng babala para iligtas kayo. At ano ngayon ay, anong magagawa ng mga babala mo ngayon? May narinig silang mga yapak sa dilim. Anak, patawad. Gusto ko lang naman na... Mamamatay na tayo! Mamamatay na tayo, Lola! Walang mamamatay. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Kung nakinig lang sana kayo. Kung nakinig lang sana. Ang dating tahimik na gabi ay nabalot ng mga sigaw at iyak at biglang kumilos ang mga anino. Mula sa kadiliman ay lumabas ang mga nilalang na kalahating tao at kalahating hayop. Ang mga matay nagniningning na pula. Ang mga kamay ay mahabang mga kuko na kumikintab sa liwanag ng buwan. Ang hangin ay puno ng amoy ng dugo at karni. At ang mga puno sa paligid ay tila humihigpit ang pagkakayakap sa lugar. Sinarhan ng anumang posibleng pagtakas. Hana! Hindi! Layuan mo siya! Daddy! Anak! Anak ko! Anak ko! Anak! Ang mga aswang ay humahakbang papalapit at ang mga galaw ay hindi normal. Tingnan mo, Mike. Tingnan mo ang sakit ng mawala ng anak. Ay, Panginoon! Panginoon ko, tulungan mo po kami!
Biglang hinawakan ng dalawang aswang si Hana. Mami! Anak! Bitiwan niyo ang anak ko! Bitiwan niyo ang anak ko! Hana! Hindi ko hahayaang saktan niyo siya! Maawa kayo! Ang mga aswang ay mas malakas. Inihiwalay si Hana mula sa mga magulang. Hindi! Pakiusap! Ayoko mamatay! Mami! Ganyan din ang sigaw ng apo ko! Nambanggain mo siya! Pakiusap po, kahit ano, huwag lang ang anak ko. Huwag ang anak ko! Hinila ng mga aswang si Hana patungo sa kadiliman. Mami! Tulong! Hana! Panginoon! Paglabanan mo sila! Ang apo ko! Punta na ako dyan! Ang mga sigaw ni Hana ay unti-unting humihina habang siya'y hinihila palayo. Hana! Hana! Anak! Pakiusap! Ibalik niyo ang anak ko! Pakiusap! Ngayon! Alam mo na ang pakiramdam na mawalay sa anak! Ang anak ko! Ang mga halakhak ng mga aswang ay lumakas habang si Hana ay unti-unting nawawala sa dilim. Patawad! Pakiusap! Ako na lang ang kunin niyo! Kahit patayin niyo! Ang anak ko! Kinuha nila ang anak natin, Mike! Ang anak ko! Ang huling narinig ay isang mahinang sigaw ni Hana bago tuluyang lumamon sa kanya ang kadiliman. Patawad! Patawad! Hindi ko kayo naprotektahan! Ang gabi ay patuloy na kumakain sa kanilang mga puso habang ang kawalan ni Hana ay parang mabigat na tinik na nakabaon sa kanilang mga dibdib. Ang dating masayang pamilya ngayon ay nakahandusay sa damuhan. Ang kanilang mga matay namumugto sa kakaiyak. Ngunit sa gitna ng kadilimang ito, isang liwanag ang unti-unting sumisilay sa puso ni Mike. Isang pag-asang hindi niya maintindihan kung saan nagmumula. Sa kabila ng bigat ng nangyari, may kung anong puwersa ang nagpapalakas sa kanya. Bigla niyang naalala ang mga salitang nabasa niya noon sa Biblia. Ang bawat pagsubok ay may kalakip na kalakasan mula sa Panginoon na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, may paraan ng Diyos para tulungan ang kanyang mga anak. Naniniwala ako sa Diyos, Mike. Pero kailan niya ipagkakaloob ang tulong na sinasabi mo? Kapag huli na, kapag patay na si Hana. Ang hanging dumadampi sa kanilang mga mukha ay malamig pa rin at ang mga anino sa paligid ay patuloy na sumasayaw. Ngunit may kakaiba. Isang presensyang hindi katulad ng mga aswang na nakapaligid sa kanila. Sa sulok ng kanyang mga mata, napansin ni Mike ang binatilyo na kanina pa pala naroroon. Hindi ito katulad ng iba. Ang mga mata nito'y may iba't ibang ningning, isang liwanag na nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Ang dating katahimikang puno ng takot ay unti-unting napalitan ng isang bagong uri ng katahimikan. Isang katahimikang may dalang pangako ng kaligtasan. Sa gitna ng kadilimang ito, isang bagong kwentong nagsisimula. Isang kwentong may posibilidad ng pagkaligtas para sa kanilang pinakamamahal na anak. Ang gabing yun ay tila walang katapusan. Ang bawat segundo ay parang kawalang hanggan
habang ang puso ni Mike, ni Mildred at ni Constancia ay nadudurog sa pagkawala ni Hana. Ang hanging dumadampi sa kanilang mga muka ay may dalang amoy ng lupa at dugo, habang ang mga puno sa paligid ay tila mga saksi sa kanilang walang katumbas na pagdadalamhati. Sa gitna ng kanilang paghihinagpis, si Mike dahan-dahang nakaramdam ng kakaibang lakas sa kanyang kalooban. Parang may mainit na liwanag na bumubulwak mula sa kanyang puso. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, may pag-asa pa ring sisilay. Naalala niya mga salita ng kanyang ina noong siya'y bata pa, na ang bawat pagsubok ay may kaakibat na kalakasan mula sa may kapal. Sa kanyang isipan, ang mga talata mula sa Biblia ay bumulwak na parang bukal ng lakas. Sapagkat hindi tayo binibigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng katinoan. Ang mga salitang ito ay parang mainit na kumot na bumalot sa kanyang nanlalamig na puso. Sa kalangitan, sa itaas ay nababalot ng maitim na mga ulap, ngunit sa pagitan ng mga ito, may mga bituing sumisilip, parang mga matang nagbabantay sa kanila mula sa kalangitan. Ang dating nakakabinging katahimikan ay unti-unting napuno ng mga bulong ng panalangin, habang si Mike ay nagpupumilit na palakasin ang loob ng kanyang pamilya. Hindi pa ito ang katapusan. May paraan pa. Paano, Mike? Kinuha na nilang anak natin. Ang baby ko. Anak, wala na tayong magagawa. Hindi sila tao. Meron tayong Diyos, Inay. Hindi niya tayo pababayaan. May kakaibang kaluskos mula sa dilim. Mike, may paparating na naman. Manalangin tayo. Huwag tayong matakot. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. May lumabas na binatilo mula sa dilim. Huwag kayong matakot. Hindi ako katulad nila. Sino ka? Mamaya na po ang mga tanong. Mas may importante tayong dapat gawin. Bakit iba ka sa kanila? Ito ang amulet na to sa aking dibdib. Proteksyon ito ng lolo ko. Albularyo siya. Isang tunay na lingkod ng Diyos. Albularyo? Oo. Siyang albularyong nagtarasal at nagtitiwala sa Diyos. Darating siya mamaya-maya. Nakita namin yung sasakyan niyo sa ibaba. Matutulungan mo kami. May babalik mo ang anak ko. May pag-asa pa. Pero kailangan niyo magtiwala. Hindi lahat ng nasa dilim ay kaaway. Paano ka nakapasok dito? Hindi nila ako nakikita. Bulag sila sa akin. May sa taga-bulag ang amulet na to. Ay, Diyos ko. May pag-asa pa. Nay, ang anak ko, si Ana. Darating ang lolo ko. Siya ang pinakamagaling na albularyo sa lugar na to. Dahil makadiyos siya. Gaano ka katagal? Hindi na namin alam kung gaano pa. Hindi na magtatagal. Pero kailangan yung manahimik. May mga tenga sa gabi. May narinig na alulong mula sa malayo. Naririnig niyo yun? Kaya nga kailangan tayong magmadali. Pero may pag-asa. Palaging may pag-asa. Maniwala kayo, ang tao habang nabubuhay, ang lahat may pag-asa kung may pananampalataya. Ang katahimikan ng gabi ay biglang nasira ng isang sigaw na tila nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng lugar na iyon. Ang hanging dumadaan ay may kasamang amoy ng dugo, habang ang mga puno ay tila humihigpit ang pagkakayakap sa lugar. Mga saksing tahimik sa nalalapit na kamatayan. Sa gitna ng kadiliman, ang tinig ni Hana ay tumatagos sa hangin tulad ng isang punyal sa gabi. Bawat sigaw
ay parang sampal sa muka ng kanyang mga magulang na walang magawa. Ang buwan ay tila nagtatago sa likod ng mga ulap, parang ayaw masaksihan ang mga karumal-dumal na pangyayaring magaganap. Sa liwanag ng mga mata ng mga aswang na nagniningning sa dilim, makikita ang mukha ni Hana, namumutla sa takot at ang mga matay puno ng luha at pangamba. Oras na! Oras na para magbayad ang pamilyang ito. Pakawalan niyo ako! Daddy! Tulungan niyo po ako pakiusap! Hana, magpakatatag ka! Anak! Anak ko! Masarap ang dugo ng mga batang dalisay. Hindi! Please, Daddy! I don't want to die! May paraan pa tayo. Magtiwala lang kayo. Anong gagawin mo? Ibibigay ko to sa kanya. Maliligtas siya. Pero ikaw ang malalagay sa panganib. Anak, wag. Makikita ka nila. Mas mahalaga ang buhay niya kaysa sa akin. Hindi! Hindi ka pwedeng... Sige na po, tungkulin ko po ito bilang susunod na albularyo sa aking lolo. Hindi ako pwedeng matakot. Mas lumakas ang halakhak ng mga aswang. Sumunod kayo! Tumawa kayo! Mga buwisit kayo! Ang hirap niyong umintindi! Simpleng patawa lamang ang sinasabi ko, hindi niyo masunod! Daddy! Mommy! Please, tulungan niyo po ako! Mommy! Huwag kayong mag-alala. Kayang-kaya ko to. Pero bata ka pa, hindi mo kailangan gawin to. Ay, Panginoon, tulungan mo po kami. Minsan ang mga bata dapat magpakita ng tapang. Pakiusap! Hayaan mo ako na lang ang gumawa nito! Hindi pwede. Kayo po ang kailangan ni Hana. Ako'y sanay sa dilim. Nagsimulang maglakad ang binatilyo patungo sa grupo ng mga aswang. Ano ito? May bagong dugo! No! Huwag kang lalapit! Papatayin ka nila! Magtiwala ka. Kaya natin to. Ang hangin ay mas lumamig pa at ang mga puno ay tila humihinga ng mabigat. Ang dilim ng gabi ay tila humihigpit pa sa karaniwan habang ang binatilyo ay dahan-dahang lumalapit sa grupo ng mga aswang. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Bawat paggalaw ay sinusukat. Isang maling kilos, maaaring mabunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Ang amulet na dating nagsisilbing kanyang kalasag, ngayon ay nakasabit na sa liig ni Hana. Iniwanan siyang walang proteksyon sa harap ng mga nilalang na uhaw sa dugo. Ang hangin ay may kakaibang bigat, parang mga kamay na dumadampi sa balata. Sa bawat segundong lumilipas, ang mga anino sa paligid ay lalong dumidilim at ang mga bulong ng mga aswang ay parang mga kaluluwa na naghahanap ng biktima. Ang puso ng binatilyo ay tumitibok ng mabilis, ngunit pilit niyang itinatago ang kanyang takot sa likod ng isang maskara ng katapangan. Sino ka? Hindi kita kilala! Kapatid ako ni Tabo mula sa kabilang baryo. May kakaibang amoy. Bago lang po kasi ako. First hand po. First hand ko po. What are you doing? Bakit kayo lang kita nakita? Nahiya po kasi ako eh. Pero gusto kong matuto. Hindi ka bagay dito. May kakaiba sa'yo.
Gusto ko pong maging katulad ninyo. May dumaan na malamig na hangin. Bakit amoy tao ka? Ako po ay... Oo nga. Hindi siya katulad natin. Please, don't hurt him! Alam mo, may mga bagay na hindi mo maitatago sa amin. Hindi po. Kasama niyo ako. Naamoy namin ang takot mo. Ang tibok ng puso mo, napakabilis. At alam mo kung ano ang naamoy namin. Ano? Ang amoy. Amayin mo. Ikaw. Anong amoy? Amoy albularyo. Amoy ng albularyo! Tumahimik ang lahat. Hindi! Panginoon, protektahan mo po siya. Panginoon ko, tulungan mo kami. Ilayo mo sa kapabakan ng batang Hindi po. Nagkakamali po kayo. Ang braso ko ho! Alam mo ba ang ginagawa namin sa mga nagtatanggang lukuhin kami? Teka, bitiwan niyo ako! Ang gabing yun ay tila tumigil ang mundo sa isang sandali ng walang hanggang takot. Ang hanging dumadaan ay parang mga hikbi ng kaluluwa, habang ang dilim ay unti-unting lumululon sa huling pag-asa ng pamilya. Sa gitna ng mga aswang, si Hanay nakatayo, isang maliit na ilaw na unti-unting pinapawi ng kadiliman. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha, habang ang mga kamay ng mga nilalang ay unti-unting humihigpit sa kanyang katawan. Ang buwan sa langit ay tila tumalikod, ayaw makitang karumal-dumal na eksena na magaganap. Ang mga puno sa paligid ay umuyuko, para bang nakikiramay sa nalalapit na trahedya. Sa hangin ay may amoy ng dugo, isang paalala ng hindi maiiwasang kapalaran. Oras na! Oras na para magbayad ang pamilyang ito! Yusuf! Ako na lang ang kunan nyo. Ako na lang ang patayin nyo. Masarap panoorin ang mga magulang na nawawala ng anak. Huwag po ang apo ko! Parang awan yun na! Huwag ang apo ko! Alam nga namang ikaw! Alam mo bang ganito din ang sigaw ng aking anak! Nang banggain siya ng tatay mo! Ibalik niyo na sa akin ang anak ko! Parang awan yun na! Magsasama na sila ng apo ni Tamo! Pakiusap! Nagmamakaawa ako! Bata lang siya! Tignan niyo kami! Maawa kayo sa Bata apo din ko! ang aking anak! Ngayon, makikita mo kung paano mamamatay ang isang inosente! Panginoon, tulungan mo kami! Ang sarap ng amoy! Ang tao! Ako na lang, pakiusap ako na lang! Umalis ka na! Mas masarap ang dugo kapag puno ng takot! Ang gabing dating puno ng takot ay biglang napuno ng isang kakaibang liwanag. Isang liwanag na hindi mula sa buwan o sa mga bituin. Sa isang kisap mata, ang mga aswang ay natigilan. Ang kanilang mga matay nanlaki sa pagkalito.
Si Hana, ang dating nakahanda na sa kamatayan, ay biglang nabalot ng hindi maipaliwanag na kapangyarihan. Ang amulet sa kanyang liig ay nagningning ng makahulugang liwanag na para bang may sariling buhay. Ang kalangitan ay biglang nagdilim palalo. Ngunit sa pagkakataong ito, ibang dulot nitong takot. Ang mga ulap ay nagtipon-tipon sa itaas, nagbabadya ng isang kapangyarihang higit pa sa mga nilalaga ng dilim. Ang hangin ay umihip ng malakas. May kasamang amoy ng petrichor, ang amoy ng lupang hinihintay ang ulan. Nasaan na siya? Nawala siya! Naamoy ko pa siya. I'm right here! Mike, hindi nila nakikita si Hana. Hindi nila nakikita. Ano nangyayari? Biglang kumidlata ng napakaliwanag. Ha! Hindi! Hindi maaari ito! Pinolo! May lumalapit! The necklace, it's glowing! Dumating na si Lolo! Kumulog ng napakalakas. Ang kidlat! Hindi normal ang kidlat na yan! Hanapin ninyo ang bata! Hindi siya pwedeng makatakas! Ay, salamat po, Panginoon. Maraming salamat po. Mas lumakas pa ang kulog. Pinolo! Hindi na normal ito! Why can't they see me? Ano bang nangyayari? Huwag ka maingay. Dahan-dahan lang. Lumabas ka! Nasaan ka? Sunod-sunod ang kidlat at kulog. Panginoon ko, isa itong himala. Mike! Hana! Si Hana! Ligtas siya! Dali, Hana, habang nagkakagulo sila. Pero paano yung mga magulang ko? Babalik na tayo sa kanila, pero dapat ilalayo muna kita rito. Ang mga aswang ay nagsimulang kumalat sa paghahanap. Hindi kayo aalis ng buhay dito! Pinuno! Ang kidlat! Paparating na sila! Tumakbo ka na! Nauna! Ang gabi ay patuloy na nagniningning sa kidlata habang ang mga aswang ay unti-unting tumatakas dahil sa takot. Ang gabi na dati nababalot ng kadiliman ay unti-unting napapawi ng isang kakaibang liwanag. Sa gitna ng kagubatan, isang matandang lalaki ang lumitaw. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng karunungan at kapangyarihan na hindi mula sa mundong ito. Ang hangin sa kanyang paligid ay may kakaibang init na parabang ang kadiliman mismo ay natutunaw sa kanyang presensya. Sa bawat hakbang niya, ang lupa ay tila nanginginig at ang mga puno ay umuyuko. Kinikilala ang isang lingkod ng may kapal. Ang dating mga sigaw at hagulkol ay napalitan ng isang mapayapang katahimikan. Ang amoy ng dugo at ng takot ay unti-unting pinapalitan ng mabangong insenso na dumadaloy mula sa kanyang mga kamay. Sa kanyang mga labi ay may mga salitang sinaunang Latin na mga dasal na tila tumatagos hanggang sa pinakailalim na bahagi ng kadiliman. In nomine Patres et Filii et Spiritus Sancti! Hindi maaari ito! Mike, tingnan mo! Umalis ka sa lugar na ito! Sa ngalan ng may kapal na makapangyarihang may likha ng langit at ng lupa! Pinolo, hindi natin kaya yan. Salamat, Panginoon! Salamat po, Panginoon! Salamat po, Diyos ko! Maraming salamat po!
I'm sorry I'm late. May mga bagay lang na kailangang ihanda. Ligtas ng anak natin! Ligtas ng anak natin! Ang liwanag! Masyadong maliwanag! Exodo Omne Immundo Espiritu! Tingnan mo, sinabi ko sa inyo may paraan ng Panginoon. Tama ka, anak. Tama ka. Ligtas na kayo. Ang inyong pananampalataya ang nagligtas sa inyo. Mike, you never lost your faith. Hindi ako nawala ng pag-asa. Alam kong hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ang inyong anak ay ligtas na. Ang apo ko ang nag-ingat sa kanya. Maraming salamat. Salamat sa inyo ng apo mo. Ang mahinang ilaw ay nagsimulang bumalot sa lugar. Malapit na ang bukang liwayway. Malapit nang matapos ang dilim. Ang Panginoon, hindi niya tayo pinabayaan. Tama ka, Mike. Palaging may pag-asa. Ang mga aswang ay unti-unting naglalaho sa paligid. Minsan, ang pinakamadilim na gabi ay nagtuturo sa atin ng pinakamalalim na pananampalataya. Ang madilim na kagubatan ay unti-unting nagbibigay ng daan ng liwanag. Ang dating nakatatakot na anino, ngayon ay parang mga ulap na unti-unting natutunaw sa sinag ng araw. Ang maglolong albularyo ang nanguna sa daan. Ang kanilang mga hakbang ay tila ritmo ng isang sinaunang panalangin. Sa bawat hakbang nila, palayo sa lugar ng mga aswang, at ang hangin ay unti-unting bumabango. Ang dating amoy ng dugo at ng takot ay napalitan ng sariwang simoy ng umaga. Ang daan pabalik ay tila isang daang hindi nila naaalala. Isang landas na lumilitaw lamang sa mga taong may banal na gabay. Ang mga puno na dating tila mga kamay na humahatak sa kanila papunta sa kamatayan, ngayon ay parabang mga tagabantay na nagbibigay daan sa kanilang pagtakas. Dito ang daan. May basbas ang daang ito. Mami! Daddy! Akala ko hindi ko na po kayo makikita. Hindi ko na ulit hahayaang mangyari pa ito, anak. Lolo, mabilis na po tayo. Malapit na sila magising. Inahabol pa rin ba nila tayo? Hindi sila makalalapit. May proteksyon tayo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. May mahihinang kaluskos sa mga puno. Ano yun? Huwag kang lilingon. Tuloy lang tayo. Magpatuloy lang tayo. Lakad lang. Ang liwanag ay kasama natin. Parang hindi dito yung dinaanan natin kanina. May mga daan lang na nakikita lang ng mga taong may pananampalataya. May maririnig na mga alulong mula sa malayo. Naririnig niyo ba yun? Nagigising na sila, pero malayo na tayo. Please, pakiusap. Magmadali na tayo. Sandali. Maglalagay ako ng something sa lupa. Ano po yan? Proteksyon para hindi nila tayo masundan. Patuloy silang naglakad. Ang umagay unti-unting sumisilay. Tingnan niyo. Sunrise. Kunti na lang po. Malapit na tayo. Ang dilim ay hindi na kayang tawirin ang liwanag ng bagong umaga. Ang grupo ay patuloy na naglakad. Ang kanilang mga hakbang ay mas magaan na, dalang pag-asa ng bagong araw.
Ang dating madilim na kagubatan ay unti-unting nagbigay daan sa isang maaliwalas na umaga. Ang araw ay sumisilip sa pagitan ng mga dahon na tila ba binabati ang mga taong nagtagumpay laban sa dilim. Ang dating mabigat na hangin ay napalitan ng sariwang simoy. May dalang amoy ng dagat at pag-asa. Sa bawat hakbang palayo sa sityo pinagtaguan, ang mga anino ng nakaraang gabi ay unti-unting napapawi. Parang isang masamang panaginip na unti-unting naglalaho sa liwanag ng umaga. Ang daan patungo sa kanilang tunay na destinasyon ay tila mas maliwanag, mas magaan. Ang dating mabigat na mga puso, ngayon ay puno ng pasasalamat at bagong pag-asa. Sa malayo, ang asol na dagat ay kumikintab sa ilalim ng bagong sikat ng araw, isang magandang tanawin na nagpapaalala na ang pinakamatinding bagyo ay may katapusan din. Sa wakas, patawid na rin tayo ng Samar. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos at ligtas tayo. Diyan na po ba tayo sasakay papuntang Samar? Ang tunay na Samar, hindi yung lugar ng mga aswang. Hindi po namin alam kung papaano kami magpapasalamat. Basta, wag na kayong babalik dun. Hindi na. Kahit kailan, hindi na kami dadaan doon. Sa wakas, matutuloy na rin ang bakasyon natin. Ang inyong pananampalataya ang nagligtas sa inyo. Can I keep this? Para sa'yo yan. Proteksyon mo. Tama ang mga pangitain ko. Pero tama rin. Tunay na hindi nagpapabaya ang Diyos. Ngayon, meron kaming panibagong kwento. Kwento ng pananampalataya at patungkol sa pag-asa. Tungkol sa pamilya. About never giving up. Ang liwanag ay laging mananalo sa dilim. Tatandaan niyo yan. Ang araw ay tuluyang sumikat. Inililibig ang mga alaala ng nakaraang gabi. Mommy, Daddy, can we still have our vacation? Oo naman anak. But this time, we'll stay in the light. At lagi na tayo makikinig sa lola mo sa mga pamahiin niya mula ngayon. At laging magdarasal. Palagi. Ingat po kayo. Palagi. Tandaan ninyo ang pananampalataya, paniniwala at pagtitiwala sa mga bagay na hindi pa nakikita ng tao. Paghihintay sa pagkalinga at pagliligtas ng Diyos kahit gaano pa kadilim ng gabi. Ang pamilya ay nagsimulang maglakad patungo sa kanilang bagong adventure. Ang mga anino ng nakaraang gabi ay tuluyang nawala sa liwanag ng bagong pag-asa. Ang matandang albularyo ay dahan-dahan na umupo sa harap ng mga batang nakikinig sa kanya. Ang mga matay may ningning ng karunungan. Nakuha niya ito sa mahabang panahon. Hinihimas niya ang kanyang uban sa buhok at nagsimulang magsalita. Mga anak, sa kwentong ito ng pamilya ni Mike, may malalim na aral tayong dapat tandaan. Pakinggan niyo ako. Minsan sa buhay tayo ay katulad ni Mike. Ng kanyang pamilya na masyadong sigurado sa sarili, hindi nakikinig sa mga babala ng matatanda. Akala natin ang mga pangitain at paalala ng ating mga magulang at ng ating lolo ay katang-isip lamang. Ngunit dapat nating maintindihan, ang kanilang mga babala ay bunga ng mahabang karanasan at malalim na pangunawa sa buhay. Tingnan ninyo ang nangyari kay Constancia. Ang kanyang mga pangitain ay hindi lamang pamahiin. Ito ay mga palatandaan na dapat sana ipinakikinggan. Sa ating mundo ngayon,
Madalas nating kinikiling-kilingan ang karunungan ng ating mga nakatatanda. Ngunit sa kwentong ito, nakikita natin kung gaano kahalaga ang kanilang mga payo. At ito para sa mga anak. Ang pananampalataya sa Diyos ay hindi kailanman nabigo. Si Mike, kahit nasa gitna ng kadiliman, hindi nawala ng pag-asa at tiwala sa may kapal. Tandaan ninyo, ang tunay na lakas ay hindi nagbumula sa ating sarili lamang, kundi sa ating paniniwala at pagmamahal sa ating pamilya. Tumigil ang matanda, tumingin sa mga batang nakikinig at muling nagpatuloy. Huwag nating kalilimutan ang pinakamahalagang aral. Ang bawat kilos natin ay may bunga. Kahit aksidente, kahit hindi sinasadya, may pananagutan tayo sa ating mga nagawa. Katulad ng nangyari kay Mike, ang isang simpleng aksidente nagdulot ng malaking pagsubok sa kanyang pamilya. Kaya mga anak, sa susunod na maririnig nyo ang mga payo ng inyong mga magulang, sa tuwing may babala sa inyo ang inyong mga lolo at lola, mag-isip muna kayo ng mabuti. Hindi lahat ng nakikita natin ang buong katotohanan. Higit sa lahat, huwag kalilimutan ang pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, at pagmamahala ng pamilya, ang pinakamatibay na sandata laban sa anumang kasamaan. Tumango-tango ang matanda. Ang mga matay may bakas ng karunungan at pag-asa. Yan mga anak, ang aral na dapat nating pakatatandaan mula sa kwento nila Mike, sapagkat sa huli, atin ang desisyon sa buhay, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating buong pamilya.